Nasa 80 Pilipino ang nasa death row sa ibang mga bansa. Ito ang tinututukan ngayon ng mga grupong nangangalaga sa mga overseas Filipino workers. Yan ang sentro ng balita ni Bien Manalo, live. Bien? Alan, patuloy na pagsusulong ng mga batas at programa na mangangalaga sa kapakanan ng ating mga overseas Filipino workers. Iyan ang tiniyak ng One Filipinos Worldwide o OFW Party List. Ayon sa Department of Foreign Affairs, mayroon pang 9 na Pinoy ang nasa death row sa Kingdom of Saudi Arabia. Ito'y matapos ang pagbitay sa isang Pilipino kamakailan dahil sa kasong pagpatay. Sa tala ng DFA, may 83 Pilipino pa ang nasa death row sa iba't ibang bansa na karamihan ay nasasangkot umano sa iligal na droga at pagnanakaw. Sa bilang na ito, 56 ang nasa Malaysia, habang ang iba naman ay nasa United Arab Emirates, Saudi Arabia, Indonesia, Maldives, Sri Lanka, China, Vietnam, USA, Japan at Brunei. We are pushing for a very good legal assistance para po sa kanila. Ganon din po ang pinipilit po nating malaman na habang naghihintay sila sa kanila pong mga verdict ng mga kaso ay maayos ang pamumuhay nila sa kanilang kulungan. Dahil dito, iminungkahi ng grupo na pagtibayin pa ang diplomatic ties at bilateral labor agreement para maprotektahan ng mga OFW. Nakikipag-ugnayan na rin sila sa DFA at host countries para matulungan ang mga undocumented OFW. Sa tala kasi ng Philippine Statistics Authority, nasa 6 million hanggang 10 million ang bilang ng mga undocumented OFW, habang nasa 2.3 million naman ang bilang ng mga documented OFW. Natalakay din ang pagresolba sa issue ng balikbayan boxes. Ayon sa OFW Party List, patuloy ang kanilang pakikipag-ugnayan sa Bureau of Customs para mapabilis ang proseso ng pagre-release ng mga balikbayan box. Nabayaran na rin nila ang taxes na nararapat bayaran sa BOC para maiparating na sa mga pamilya ng OFW ang kanilang balikbayan box. Tiniyak din nila na mapaparusahan ang mga sangkot sa anomalya. Aabot sa 10,000 balikbayan boxes ang inaasang darating sa bansa ngayong nalalapit na ang Kapaskuhan. Samantala, nagbabala rin sila sa mga OFW sa mga tinatawag na mamasanga o yung mga nagpapadala ng bagahe. Kinakailangan magkaroon talaga ng stricter implementation na magkaroon ng pagkulong sa mga violators, sa mga freight forwarders, local or international freight forwarders, magkaroon ng ngipin yung batas natin na kinakailangan may kulong to o ma-blacklist ito. Alan, nanawagan naman ng grupo sa bagong liderato ng Indonesia na pakinggan ang apela ng Pilipinas para mapawalang sala ang ating kababayan na si Mary Jane Biloso mula sa Bitay. Samantala, ilulunsad naman ng OFW Party List ang kanilang OFW app na siguradong makakatulong sa ating mga kababayang OFW. At yan ang update. Balik sa iyo, Alan. Maraming salamat sa iyong ulat, Bien Manalo.